Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo, anak? Opo, Tay. Delikado sa Maynila. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo doon. Napakalayo pa naman itong Cebu. Di kagad ako makakabiyahe para puntahan ka. Tay, wag na po kayo masyadong mag-alala. Paano hindi? Alam kong marami doon na halangang mga kaluluwa. Hindi mo nga alam ang pasikot-sikot doon, Gemma eh. Lahat naman po ng bagay na pag-aaralan, Tay. Sa una lang po ako mangangapa. Pag tumagal, masasanay din ako. Gustong-gusto ko na po kasi talaga makatulong sa inyo ni nanay. Lalo't dalawa na magkukuleyo kong kapatid sa susunod na pasukan. Pasensya ka na, anak ha. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral kaya hindi ko kayo mabigyan ng maluwang buhay. Ano ba kayo? Napakarami nyo ng sakripisyo para sa pamilya natin. Obligasyon ko po bilang panganay na alalayan na tulungan kayo ni nanay. Ay, basta mag-iingat ka ron ha. Palagi ka namin ipagdadasal. Salamat, Tay. Ako rin, isasama ko po kayo palagi sa mga dasal ko. Sige na. Matulog ka na at maaga ka pang aalis bukas. Nakahanda na ba ang lahat ng mga dadalhin mo? Opo, kahapon pa po naayos. Matulog na rin po kayo. 28 years old ako nung lumuwas ako ng Maynila para makipagsapalaran, Miss Gwen. Isinama at hinanap ako ng trabaho ng isa kong kababayan. Tinulungan niya rin ako maghanap ng boarding house na may mababang singil ng renta na mauupahan ko. Pagkatapos ng isang buwan ng pag-aalalay sa akin, nagkaroon siya ng oportunidad na makapagtrabaho sa ibang bansa. Nung mga panahong yun, halos kabisado ko na rin ang pasikot-sikot sa Maynila. Nakilala at naging kaibigan ko rin ng isa kong katrabaho, si Lourdes. Dalaga rin katulad ko. Nang tumagal ay nagkasundo kami magsama na lang sa iisang bahay para mas makatipid kami pareho. Maayos naman na naging trabaho ko sa napasukan kong pharmacy. Marami kami naging suki ni Lourdes at isa na ron si Jerry. Guwapo, matangkad, chinito at bolero. Mabilis ko siyang nakapalagayan ng loob dahil halos araw-araw ay bumibili siya sa amin. Ikaw na naman. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa kagwapuhan ko? Sus, masyado ka namang bilib sa sarili mo, oy. Ang dami pa kayang mas gwapo sa'yo. Talaga? Nanliligaw din ba sa'yo? Nanliligaw? San galing yun? Hindi ako nagpapaligaw, no? Nandito ko sa Maynila para magtrabaho. Di wala pala akong pag-asa kapag niligawan kita, Gemma. Tumigil ka nga dyan. Ang aga-aga nang bobola ka. Hindi ako nang bobola, no? Seryoso ako, Gemma. Kaya nga halos araw-araw nandito ako eh. Kahit minsan, wala naman talaga akong bibilhin. Gusto lang talaga kitang makita at makausap. Pwede ba, Jerry? Iba na lang ang bulahin mo. Sige na, magtatrabaho na ako. At baka masita pa ako ng boss namin. Basta, liligawan pa rin kita. At patutunayan kung seryoso talaga ako sa'yo, Gemma. Bahala ka. Basta hindi ako nagpapaligaw tapos. Hindi ko akalaing tototohanin nga ni Jerry ang mga sinabi niya. Niligawan niya ako. Sinuyo at dinalhan ng kung ano-ano. Dahil laki ako sa Cebu, hindi ko siya agad sinagot. Hinayaan ko lang muna siyang manligaw hanggang sa mapatunayan kung seryoso nga siya. At malinis ang kanyang intensyon sa akin, Miss Gwen. Kailan mo ba ako sasagutin? Halos 5 buwan na kitang nililigawan ah. Kung naiinip ka na, pwede namang Hindi itigil. ako naiinip. Napapaisip lang naman ako eh. Hindi ko kasi alam kung may pag-asa ba ako sa'yo o wala. Sa totoo lang, Jerry, natatakot ako eh. Hindi pa kasi ako nagkakaroon ng boyfriend. Baka magalit sina tatay kapag nalaman nilang may karelasyon ako na hindi man lang nila nakilatis. Hindi ko na ipakilala. Hindi naman problema yun eh. Di, uwi tayo sa inyo. Samahan mo ko magpakilala sa pamilya mo. Talaga? Seryoso ka ba? Oo nga, seryoso ko. Malinis ang intensyon ko sa'yo, Gemma. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan o paiiyakin. Jerry? Hindi naman kita mamadaliin. Ang mahalaga, alam ko ngayon na may pag-asa akong sagutin mo. Sa ika-6 na buwan na panliligaw ni Jerry ay sinagot ko na siya, Miss Gwen. Masayang-masaya siya nung araw na yon. Ipinaalam ko rin kay Lourdes ang tungkol doon.
Pero sinabihan niya akong wag daw akong magtitiwala sa mga kagaya ni Jerry. Dahil mahal ko na rin noon ang boyfriend ko, hindi ako nakinig kay Lourdes. Naisip ko pa nga na baka naiinggit lang siya kasi walang nanliligaw sa kanya. Bakit mo ba ako nagustuhan, Jerry? Ang daming magagandang dalaga dito sa Maynila. Hindi ka halatang taga-probinsya sa totoo lang. Mistisa ka kasi, mukhang anak mayaman at napaka-sexy pa. May lahing Kastila raw kasi ang lola ko. Naman ako ang kutis niya at hubog ng katawan. Napakaswerte ko nga eh. Kasi ang ganda ng girlfriend ko. Dahil lang ba doon kaya mo ako niligawan? Dahil sa panlabas kong itsura? Siyempre hindi lang dahil dun no. Bukod sa maganda ka, mabait ka pa at masipag. At higit sa lahat, sigurado ko na wala akong kaagaw sa'yo. Kasi ako pala ang unang boyfriend mo. Wala akong pagsasilosa na ex mo o ibang manliligaw. Kung hindi mo lang ako kinulit ng kinulit, hindi kita papatulan. Grabe, sobra ka naman sa akin. Huwag mong sabihin hindi ka kinikilig pag nakikita mo ako. O di kaya pag narinig mo ang boses ko. Hindi ko maipaliwanag ang mga nararamdaman ko, Jerry. First time ko nga kasi magkaroon ng boyfriend. Huwag ka mag-alala. Mas lalo pa kitang mamahalin at liligawan pa rin kita. Kahit girlfriend na kita. Salamat Jerry. Ano yun? Sana wag mo kong iiwan o lulukohin ha. Baka kasi hindi ko kayanin eh. Oo naman. Hindi ko gagawin yun sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Gemma. Tatandaan ko yung mga pangako mo. Mahal na mahal din kita, Jerry. Naging masaya at makulay ang mga unang buwan namin ni Jerry bilang mag-boyfriend, Miss Gwen. Ganon pala ang pakiramdam kapag in love. Para akong nakalutang sa alapaap. Laging tulala pero nakangiti. Palagi kaming sabik na makita ang isa't isa kahit halos araw-araw namang magkasama. Minsan kapag lumalabas kami ni Jerry, isinasama ko si Lourdes. Okay lang naman sa boyfriend ko. Nung tumagal nga ay naging close na rin sila at ikinatuwa ko yon. Para naman hindi na rin mailang si Jerry na bumisita sa boarding house namin. Hanggang sa umabot sa puntong naisuko ko na kay Jerry ang lahat-lahat sa akin. Nagsisisi ka bang may nangyari sa atin? Paano pag nalaman ni na tatay? Bakit? Sasabihin mo ba? Gemma naman. Ibig ko sabihin paano kung mabuntis ako? Eh di pananagutan kita. Jerry, natatakot ako. Kumalma ka lang. Anniversary natin ngayon kaya dapat sulitin natin ang pagkakataon, Gemma. Mahal kita. Huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Basta pananagutan mo ko kung sakaling… Siyempre naman, ano ka ba? Pagdating ni Mama galing Italy, ipakikilala kita. Okay lang kaya? Paano kung hindi niya ako magustuhan? Magugustuhan ka ni Mama at tatanggapin ka niya dahil mahal kita. Salamat, Jerry ha. Akala ko talaga nung una hindi ka seryoso sa akin eh. Lalo't malayo ang agwat ng pamumuhay natin. Kapag naging asawa na kita, doon na tayo titira sa bahay namin. Pwede rin tayo magpatayo ng sarili nating bahay. Ang dami mo naman agad plano. Siyempre naman. Sigurado na kasi akong tayong dalawang magkakatuluyan. Napakasarap pakinggan ang mga salita ni Jerry. Nung mga oras na yon, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya sa akin. Medyo kinabahan lang ako nang maisip na makakaharap ko na ang nanay niya. Pero siniguro naman sa akin ni Jerry na mabait ang mama niya. Ang nangyari sa amin ay naulit pa ng naulit. Hanggang sa dumating na nga ang sandaling kinatatakutan ko, Miss Gwen. Jerry? Oh, tahan na. Bakit ka ba umiiyak? Huwag mong sabihin hindi ka pa handang maging ina. Hindi yun eh. Natatakot ako sa magiging reaksyon ng mga magulang ko. Lalo na si tatay. Baka itakwil niya ako. Hindi mangyayari yun. Pananagutan naman kita eh. Hindi kita tatakbuhan. Magkakaroon ng anak natin ang buong pamilya, Gemma. Eh ang mama mo, paano natin sasabihin sa kanya? Huwag mong problemahin si Mama. Siguradong maiintindihan niya. Matutuwa pa ngayon kapag nalaman niya na magkakaapo na siya. Sigurado ka ba? Oo nga. Kaya huwag ka nang umiyak at baka makasama pa sa inyo ni baby.
Hindi naman ako pinabayaan ni Jerry, Miss Gwen. Alaga niya ako sa pagkain gaya ng mga prutas at gulay. Binilhan niya rin ako ng vitamins at sinamahang magpa-check up. Nakiusap ako sa kanyang isekreto na lang muna namin kay Lourdes ang tungkol sa kalagayan ko. Hindi naman siya kumontra sa gusto ko. Kahit nag-aalala ako sa magiging reaksyon ng mga magulang namin, panatag naman akong hindi ako tatakbuhan ni Jerry. Hanggang isang araw hindi pumasok si Lourdes. Masama raw kasi ang pakiramdam nito. Kung may boyfriend nga lang ang kaibigan ko, iisipin kong pareho kaming nagdadalang tao. Pasalamat din ako noon dahil hindi ako maselan maglihi. Kaya nakakapagtrabaho pa rin ako. Hindi rin halata ang umbok ng tiyan ko. Totoo nga yata ang kasabihan sa amin na kapag itinatago ang pagbubuntis, parang nagtatago rin talaga yung nasa loob ng sinapupunan. Hindi agad lumalaki ang tiyan ng nanay. Dahil mag-isa lang ako nun sa pharmacy, medyo nahirapan akong kumilos lalo't maraming customer. Inaasahan kong bibisita dun si Jerry, pero nagtaka ako nung hindi siya dumating. Unang beses yon, Miss Gwen. Wala rin naman siyang nabanggit sa akin na may pupuntahan siya o di kaya'y may mahalaga siyang bagay na aasikasuhin. Sumapit na ang oras ng uwian. Pero ni anino ng boyfriend ko ay hindi ko nasilayan. Nagdesisyon akong wag na siyang hintayin at umuwi na lamang. Pero hindi ko akalaing magugulat ako sa madadatnan ko sa boarding house namin ni Lourdes. Anong ibig sabihin nito? Gemma? Kayong dalawa, ang boyfriend ko at ang kaibigan ko may relasyon. Kailan pa? Kailan niyo pa ako niloloko? Gemma, magpapaliwanag ako. Buntis ako, Gemma. 2 buwan na at si Jerry ang ama. Lourdes! O bakit? Itatanggi pa ba natin? Nahuli na nga tayo ni Gemma sa akto? Buntis ka rin? Jerry! Ibig mong sabihin, ang pagkakataon nga naman, at sabay pa pala tayo na depositohan nitong palikero nating boyfriend. Gemma, Paano mo nagawa sa akin to? Sabi mo mahal mo ko, na hindi mo ko kayang lokohin. tama naman yun. Mahal talaga kita, Gemma. Sinungaling! At ikaw, Lourdes, bakit? Alam mong may relasyon kami. Bakit mo pinatulan si Jerry? Bakit hindi? Ako yung una niyang niligawan. Bago pa naging kayo, kami na ni Jerry, Gemma. Anong sabi mo? Tama na, Lourdes. Ano ka ba? Gemma, huwag ka makilig sa kanya. Kaya ka lang naman niligawan ni Jerry. Kasi alam niyang birhen ka pa. Alam mo na, lalaki, gusto ng experience, ng adventure. Pero di niya naman talaga tipo yung mga tulad mong promdi. Ignorante, hindi niya pwedeng ipagmalaki sa pamilya niya. Lalong-lalo na sa mama niya. Sinabing tama na, Lourdes. Totoo ba yung sinabi niya, ha, Jerry? Pinaglaruan mo lang pala ako. Manloloko ka. Sinungaling. Gemma, makinig ka muna sa akin. Ayoko na magpaloko sa'yo. Umalis ka na. Umalis na kayong dalawa. Pinalalayas mo ko? Hoy, Gemma! Ang kapal naman ng mukha mo! Nagbabayad din ako dito kaya wala kang karapatan basta na lang ako paalisin. Wala akong pakialam. Basta lumayas na kayong dalawa. Habang hindi pa tuluyang nagdidilim ang paningin ko. Ayoko na kayong makita. Gemma, Isinusumpa kong araw na nakilala kita. Kayong dalawa. Mula sa araw na to, tapos na tayo, Jerry. Kalimutan mo na lang din na may obligasyon ka sa akin. Ayaw na kitang makita kahit kailan. Bakit? Akala mo ba di rin ako nasusuka sa pagmumukha mo? Tara na nga, Jerry. Ihanap mo ako ng bagong boarding house kung di mo ako kayang isama sa bahay nyo. Gemma! Napilitang umalis si Jerry pero nangakong babalik para kausapin ako. Naiwan ako nalulumot, iyak ng iyak. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Hindi ko matanggap. Lalo't kaibigan ko si Lourdes. Sinungaling pala si Jerry. Manloloko.
Pinaas at pinaglaruan niya lang ako. Nung oras na yon ang higit kong inaalala ay ang mararamdaman at sasabihin ng mga magulang ko sa oras na malaman nilang ganun na nangyayari sa akin. Nabuntis ng isang lalaking salawahan. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanila. Nabawasan ang takot ko nung sinabi ni Jerry na hindi niya kami pababayaan. Yun pala palabas lang niya ang lahat para mapagtakpan ang kasalanan niya sa akin, Miss Gwen. Nung gabing yun hindi ako nakakain. Nakatulugan ko na rin ang pag-iyak. Kinabukasan pumasok si Lourdes sa trabaho na parang walang nangyari. Mukha pa siyang nagmamalaki at hindi man lang humingi ng despensa. Nadurog ang puso ko dahil sa pagtataksil ng 2 taong mahalaga sa akin. Pero nagpakatatag ako para sa pamilya ko at para sa aking magiging anak. Wala akong ibang inaasahan ng mga panahong yun kundi sarili ko lamang. Palagi rin akong tumatawag sa itaas dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Kung may isang bagay pa akong ipinagpapasalamat, yun ay dahil ni minsan, hindi pumasok sa isip ko na ipalaglag ang dinadala ko. Ilang beses nagtangka si Jerry na kausapin ako, pero palagi ko siyang iniiwasan. Hanggang sa siguro'y napagod na. Kaya hindi na ako kinulit. Umalis din si Lourdes sa pinapasukan naming pharmacy. Masakit kapag naiisip kong magkasama silang dalawa. Na nakaalalay si Jerry sa kanya habang lumalaki ang tiyan niya. Samantalang ako ay mag-isang igagapang ang pagbubuntis ko at iba pang pangangailangan. Pero unti-unti ko rin natanggap ang kapalaran ko, Miss Gwen. Nasanay na rin ako mag-isa habang lumalaki ang tiyan ko. Isang araw nagulat ako sa pagdating ng hindi inaasahang bisita sa aking boarding house. Tay! Buntis ka? Magpapaliwanag po ako. Nasaan ang ama ng dinadala mo? Nandito ba? Papasukin mo ako, Gemma! Asok po kayo, pero wala po siya rito. Ako lang mag-isang nakatira rito, Tay. Lumuwas ako dahil sobra na kami nag-aalala ng nanay mo. Nagpapadala ka nga ng pera. Pero hindi yun ang problema. Nag-aalala kami kasi ang tagal mo nang hindi tumatawag. Yung pala dahil buntis ka. Iharap mo sa akin na nakadisgrasya sa'yo. Matagal na po kami hindi nagkikita, Tay. Wala na po akong balita sa kanya. Pupunta tayo sa bahay nila. Gusto ko makausap ang mga magulang ng walang bayag na lalaking yan. Pero, Tay... Basta pupunta tayo sa kanila bukas na bukas rin. Hindi ako papayag na hindi kanya panagutan. Ako po ang nakipaghiwalay sa kanya. Sigurado ako may dahilan. Huwag mong sabihing may asawa ng walang hiyang yon. Pumayag ka na maging kabit? Hindi po ganun, Tay. Sige na. Basta pupuntahan natin sa bukas. Magpahinga ka na. Huwag mo akong alalahanin. Kumain na ako kanina pa sa terminal ng bus. May mga dala nga pala akong pasalubong. Mga paborito mong pagkaing probinsya. Paano niyo po natuntun itong tinutuluyan ko? Nabanggit mo, hindi ba? Nung minsan tumawag ka. Nagtanong-tanong din ako kanina. Matagal-tagal din naman akong namasukan dito sa Maynila noon. Kaya kahit papaano, tanda ko pa rin ang mga lugar dito. Tay, sorry po. Sasabihin ko naman na sana sa inyo kung hindi lang talaga nagkaroon ng problema. Tada. Maayos din ang lahat. Hindi ako babalik ng Cebu hanggat hindi ko nalulutas ang problema mo. Hindi ko napigilang yakapin na mahigpit si tatay at umiyak sa balikat niya, Miss Gwen. Para akong batang ninakawan ng laruan na nagsusumbong sa kanyang ama. Alam kong nadismaya si tatay, pero hindi niya nagawang magalit sa akin ng tuluyan. At lalo akong nakaramdam ng sundot ng konsensya dahil doon. Ang mabigat na pasaning ilang buwan ko nang tinitiis ay biglang gumaan sa pagdating ng aking ama. At sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang tapusin ko ang relasyon namin ni Jerry, ay nakatulog ulit ako ng mahimbing. Hindi naman ako nahirapang magpaalam sa trabaho kinabukasan. Mabuti na lang din talaga at nakahanap kami agad ng kapalit ni Lourdes. Kahit hindi pa ako naisasama ni Jerry sa bahay nila, alam ko naman ang address. Habang nasa biyahe kami ni tatay ay kinakabahan ako, Miss Gwen.
Nahiling kong sana hindi magkaroon ng problema o malalang alitan sa pagitan ni Jerry at ng tatay ko. Nang sa wakas ay nakarating kami sa bahay ni na Jerry, nagulat ako. Hindi ko akalaing hindi lang pala sila may kaya sa buhay, kundi mayaman talaga. Bigla tuloy ako nanliit at halos hindi ko maihakbang ang mga paa ko papunta sa gate nila. Pero desidido si tatay. Parang hindi man lang siya nagulat at nag-alangan kahit nalaman niyang mayaman palang ama ng dinadala ko. Nanginginig ang kamay ko nang mag-doorbell ako. Ilang minuto na kaming naghintay ni tatay bago may nagbukas ng malaking gate para sa amin. Hindi na ako nagulat na may kasambahay si na Jerry. Nung sabihin ko kung anong pakay namin, agad na bumakas ang pagdududa sa mukha ng kasambahay nila. Nagpaalam itong ipapaalam muna raw sa amo na may naghahanap kay Jerry. Pero nagulat kami dahil pagbalik nung kasambahay, may kasama na itong dalawang lalaki. Maya-maya pa, bigla kaming kinaladkad palabas ng gate, Miss Gwen. Galit na galit si tatay dahil sa nangyari. Mga hayop! Demonyo! Pagsisisihan nila itong ginawa nila sa atin, Gemma! Hayaan niyo na lang, tay. Sabi ko naman po sa inyo na huwag tayong pumunta rito eh. Hayop na lalaking yun! Matapos kang pakialaman, basta ka lang pababayaan? Tay, kasalanan ko rin naman. Nagtiwala ako sa kanya. Nagpaloko. Matsatsepohan ko rin ng walang hiyang Jerry na yan. Makikita talaga niyang hinahanap niya. Matagal ko na pong natanggap na pinabayaan na niya kami na magiging apo niyo. Mas mahal niya po talaga si Lourdes. Lourdes? Yung ikinakwento mo nun sa amin pag tumatawag ka? Opo, tay. Kung gano'n ibig sabihin, niloko ka ng dalawang yon? Tay. Nang makabalik kami sa bahay at ikinuwento ko ang lahat kay tatay, sa muli ay nagpasya siyang iuwi na lang ako sa Cebu. Sinabi ko naman sa kanya na kailangan ko muna magpaalam sa boss ko at hintayin makahanap ito ng kapalit ko. Pumayag naman si tatay. Nalungkot ang boss ko na magpaalam ako, pero hindi naman ako pinigilan nito. Palibhas ay naaawa rin siya sa sitwasyon ko. Isang araw bago ko tuluyang umalis sa trabaho para umuwi sa probinsya, nagkaroon kami ng customer na nagangalang Maria. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw si Gemma, tama? Opo. Bakit niyo po ako kilala? Natural. Isa ka sa mga babaeng nauto ng anak kong si Jerry. At ang lakas ng loob mong isama sa pamamahay ko ang dugyot mong tatay. Sobra naman ho kayong magsalita. O bakit? Totoo lang sinasabi ko. Mga pulubi kayo. Hampas lupa. Isang kahig, isang tuka. Hindi naman po ako naghahabol kay Jerry. Abay dapat lang. Dahil unang-una, hindi kayo bagay ng anak ko. Pareho lang kayo nung kaibigan mong mukhang pera. Akala siguro masisilo niya ang anak ko. Pwes, para sabihin ko sa'yo, ikakasal na si Jerry kay Angie. Mayaman din gaya namin. May breeding. Hindi mukhang chimay. May pinag-aralan. At buntis na rin siya. Anak lang nila ni Jerry ang kikilalanin kong apo. Naiintindihan mo? Talaga palang babaero at manluloko ang anak niyo. Alam mo, iha, simple lang naman yon. Walang manluloko kung walang magpapaloko. Bakit hindi mo na lang aminin na pera lang din ang habol mo sa anak ko? Wala kang mapapala ni isang kusing mula sa pera ko. Kung ako sa'yo, charge to experience na lang yan. May papatol pa naman siguro sa'yo. Kahit magsasaka o mangingisda kahit pa disgrasyada ka. Alam nyo, hindi bagay sa inyo ang pangalan nyo. Kasi ang itim ng budhi nyo. At ikaw, malinis? Pwede ba, Gemma? Kumpara sa'yo, napakalayo ng lamang ko. At tama lang pala talaga na hindi ka pananagutan ng anak ko kasi bastos ka. Walang modo. Ganyan ka pala pinalaki ng mga magulang mo, walang pinag-aralang gaya mo. Wag ko na ulit makikita yung pagmumukha mo sa pamamahay ko. Dahil sa susunod, ipakukulong kita. Kayo ng ama mo. Ang buong akala ko ay aalis akong panatagang kalooban, Miss Gwen. Pero hindi pala. Talagang binigyan pa ako ng sama ng loob ng nanay ni Jerry.
Hindi ko napigilang umiyak sa trabaho. Inalalayan naman ako at pinakalma ng boss at kasamahan ko. Ginawa kong lahat para hindi makahalata si tatay. Pero napansin pa rin itong namamaga ang mga mata ko pag uwi ko sa bahay. Bakit umiiyak ka na naman? Akala ko ba ayos na ang lahat? Nakapagpaalam ka na rin sa amo mo. Naiyak lang po ako kasi matagal ko rin silang nakasama. Hindi ko alam kung makikita ko pa sila ulit. Kung luluwas pa ako ulit ng Maynila. Pagkatapos ng mga nangyari sa akin dito. Anak, napag-isip-isip ko rin. Kung tutuusin may kapalit rin namang biyaya sa atin ang nangyari. Tiyak na matutuwa rin ang nanay mo kapag nalamang malapit na kami magkaapo. Natutuwa akong sa kabila ng masaklap mong karanasan sa nobyo mo. Hindi mo naisipang ipalaglag ang bata. Pinalaki niyo po akong may takot sa Diyos, Tay. At mahal na mahal ko po ang anak ko. Alam ko naman yun. Ay ako ba nasasabik na rin makita ang apo ko. Kamukha ko siguro kasi kamukha kita Pero yung totoo, sino nagpahiyak sa'yo sa trabaho? Tatay, Huwag ka na maglihim pa sa akin. Kakampi mo naman ako, anak Tay, nagpunta doon ang nanay ni Jerry. Kinausap ako. Wag na raw ako umasa may makukuha ng isang kusing mula sa kanila. Talaga palang napakademonyo ang pag-uugali ng mag-ilang yun Hayaan mo na. Hindi na tayo ulit tutungtong sa teritoryo nila. Tutulungan kitang maitaguy ng apo ko. At hindi natin siya papakita sa ama niyang walang kwenta. Salamat po, Tay. At pasensya na sa lahat ng mga pagkakamali ko. Ako anak, huwag mong ituturing na pagkakamali ang sitwasyon mo ngayon. Lalo mong pakamahalin ang magiging anak mo. Kahit mahirap lamang tayo, palakihin mo siyang mabuting tao, anak. Hindi ka tulad ng tatay niya. Opo, Tay. Basta, lagi mong tatandaan. Nandito lang kami ng nanay mo at mga kapatid mong para sa'yo. Hindi ka namin pababayaan. Bago ko tuluyang nilisan ang bahay na naging pansamantala kong tahanan sa Maynila, tinapunan ko pa ito ng huling sulyap. Marami akong alaalang babaunin pagbalik ko sa Cebu, Miss Gwen. Gaya ng inaasahan, nagulat si nanay at mga kapatid ko nang makita nila ako. Sumisilip pa noon ang nanay ko sa may labas ng bahay namin. Umaasa yatang may kasama kaming umuwi ni tatay. Nalungkot ako noon at hindi na naman napigilang mapaiyak. Hindi ako nakarinig ng anumang salita mula sa aking ina. Niyakap lang ako nito ng mahigpit at hinagod sa likod. Maya-maya pa'y tuluyan ng bumigay ang mga mata ko. Umiyak ako habang nakasubsob sa balikat ni nanay. Sa tulong ng pamilya ko, naging maayos naman ang pagbubuntis ko, Miss Gwen. Nabawasan din ang lungkot at pagkainip dahil maraming pwedeng pagkaabalahan sa bahay namin. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isipan ko sina Jerry at Lourdes, pati na rin ang nanay nito at ang babaeng pakakasalan. Nangako ako sa aking sarili at sa magiging anak ko na makakaraos ako kahit walang tulong kay Jerry. Mabilis na lumipas ang mga buwan hanggang sa sumapit na ang petsa ng aking panganganak. Laking pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi ako nahirapan, Miss Gwen. Lalaki ang anak ko at pinangalanan ko siyang Johan. Tuwan-tuwa ang mga magulang ko at mga kapatid. Mahal na mahal nilang anak ko. Wala mang kinagis ng ama si Johan. Busog naman siya sa pagmamahal ng pamilya ko. Nang pwede ko nang iwanan kay nanay ang anak ko, naghanap ako ng trabaho sa Cebu. Ayoko na kasing bumalik sa Maynila hanggat maaari. Maswerteng natanggap naman ako sa isang grocery store. Tay, ba't hawak niyo yung libro ni Lola? Gemma, Akala ko po ba matagal na kayo nagbagong buhay? Na tinigilan niyo na ang paggawa ng labag sa batas, lalo na sa kalooban ng Diyos. anak, ayoko naman talaga sana kaya lang may isang kaibigan na humingi ng tulong sa akin. Hindi ko matanggihan dahil malaki utang na loob ko sa kanya Kaibigan? Sino po yun? Naku, wag mo nang alamin pa. Hindi mo naman kilala Naging kaibigan ko siya nung binata pa lang ako sa Maynila. Taga Maynila? Ibig sabihin dumayo pa rito para lang sa bagay na yon? Hayaan mo't huli na talaga ito.
Pero tay, paano pag napahamak kayo? At isa pa, may balik yung ginagawa ninyo. Habang buhay na kamalasan at pwede ring kamatayan. Ano man ang mangyari anak hindi ako madadamay. Kaya huwag ka mag-alala. Pero ayoko may mangyaring masama sa inyo. Walang mangyayaring masama sa akin. Kabisado ko na rin ng mga ritual kahit ilang taon ko nang itinigil ang pangungulab. Gemma, huwag ka na gaano mag-isip. Magtiwala ka na lang kay tatay, ha? Basta huli na po yan, ha? Oo anak, pangako. Bata pa lang ako, alam ko na ang lihim na kaalaman ni tatay. Tinuruan at tinasa siya ng lola ko bago ito namatay. Hindi nakatanggi si tatay dahil kailangan daw ni lola ng tagapagmana. Lumipat kami ng tirahan na magpasya si tatay na talikuran na ang paggamit ng kapangyarihang itim. Lalo na nang magkaroon ako ng mga kapatid. Sa Cebu pa rin naman kami tumira pero sa ibang bayan na. Doon kasi sa dating lugar namin, kilala ng mga taong lola ko bilang bantog na mangkukulam. Pero ng mga oras na yon, kahit sanay na rin ako kung tutuusin sa ginagawang yun ng aking ama, ay bigla akong kinabahan, Miss Gwen. Nag-alala rin ako para sa anak kong si Johan. Pinanghawakan ko na lang ang pangako ni tatay na huli na yun at hindi na talaga niya ulit gagawin. Habang lumalaki ang anak ko, nadadagdagan din ang mga gastusin. Isabay pa ang mga pag-aaral ng mga kapatid ko. Nang nasa 2 taon na si Johan, isang plano ang nabuo sa isip ko pero ipinaalam ko muna yun kay tatay. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay ko kasi kayo. Bakit? Ano bang problema? Ang apo ko, tulog na ba? Opo, pinatulog ni nanay. Naglalambing si Johan sa lola niya. Ano ba yung sasabihin mo sa akin at mukhang importante yata? Tay, lumalaki na po ang anak ko. Ilang taon na rin ako sa trabaho pero hindi pa tumataas ang sweldo. Plano ko po sanang makipagsapalaran ulit sa Maynila. Pinag-isipan mo na ba yung mabuti? Opo, tay. Mas malaki pa rin kasi ang kita ron kumpara dito. Mas masusuportahan ko ang pag-aaral ng mga kapatid ko, si Johan, at ang iba pa nating pangangailangan. Ay nako, pasensya ka na talaga, Gemma. Sapat lang na pantawid gutom natin sa araw-araw ang kinikita ko sa pangingisda. Minalas pa kayo dahil dinapuan ng pese mga pananim natin. Huwag niyo na pong isipin yun. Basta po kayo muna ang bahala sa anak ko habang nasa Maynila ako. Hindi mo kailangang sabihin yan. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang apo ko. Hindi lang po yun. Sana wag niyo rin kalilimutan yung pangako niyo sa akin. Na huling beses niyo ng paggamit sa lihim niyong kaalaman. At yun yung pagtulong niyo sa dati niyong kaibigan, tay. Oo, Gemma. Pangako ko rin yun sa sarili ko. Kaya wag ka na mag-alala. Basta mag-iingat ka rin palagi sa Maynila, ha? Opo, tay. Salamat. Naging mahirap ang pag-alis ko dahil sa aking anak, Miss Gwen. Iyak din siya ng iyak kahit sanay naman na palagi ako umaalis papuntang trabaho. Habang nasa biyahe ay mabigat ang pakiramdam ko pero kailangan kong tiisin. Sinubukan kong bumalik sa dati kong trabaho. Nagbabaka sakaling may bakante pa. At hindi ko akalaing tatanggapin ako ulit ng boss ko. Kahit hindi naman sila kulang sa tao. Pati bago kong tutuluyan ay ito na ang naghanap para sa akin. Sa unang linggo pa lang ay nagsimba ko para magpasalamat sa Diyos. Hindi ko akalain dun ko ulit makikita ang unang lalaking minahal ko. Pero sinaktan lang ang puso ko. Gemma, kumusta ka na? Pasensya na pero hindi kita kilala. Gemma naman, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero wag mo naman sana akong iwasan. Bakit hindi? Manloloko ka. Sinungaling. Hindi lang pala kami ni Lourdes ang binuntis mo. May iba ka pang girlfriend na gusto na nanay mo para sa'yo. Alam kong hindi ko na maibabalik pa ang nakaraan. At hindi ko na rin makukuha ulit ang tiwala mo. Ang gusto ko lang makita ang anak ko. Sana naman mapagbigyan mo ko, Gemma. Para saan pa? Pinuntahan ako noon ng nanay mo para lang sabihing wala akong mapapala ni isang kusing mula sa'yo. Lalo na ang anak ko.
Hindi ako maghahabol, Jerry. Anak natin. Huwag mo naman sanang suluhin. Anak ko rin siya at may karapatan akong makita siya at makilala. Matagal ka nang walang karapatan bilang tatay niya. Naputol na yon mula nung pinagtaksilan mo ko. Gemma, please. Pag-isipan mo sanang mabuti. Babalik ako rito. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukumbinse. Gusto kong suportahan ang anak natin. Ang anak mo na lang kina Lourdes at Angie ang pagtuunan mo ng pansin. Sige na, marami pa akong gagawin, nakakaabala ka. Basta, pupunta ulit ako rito. O di kaya sa trabaho mo. Magsasayang ka lang ng oras, Jerry. Iniwanan ko na si Jerry, Miss Gwen. Hindi ko na inalam kung paano niya nalaman na bumalik ako sa dati kong trabaho. Sa totoo lang, mas pinairal ko lang noon ang pride ko. Kung hindi siguro ako sinugod noon ng nanay niya para pamukhaan. Matutuwa ako nung sinabi ni Jerry na gusto niya makita at suportahan ang anak namin. Tinutuo nga niyang sinabing hindi titigil sa pagkukumbinsi sa akin. Sa huli mas nanaig pa rin ang awa ko sa kanya. Ayokong ipagkait kay Johan ang pagkakataong makilala ang kanyang ama. Isa pa may karapatan naman talaga ang anak kong makakuha ng suporta mula kay Jerry. Naisip ko rin na mahihirapan ako at baka hindi ko kayanin ang pagpapaaral sa kanya pagdating ng araw. Nang tumawag ako kay tatay, ay sinabi ko sa kanya ang tungkol doon. Nagpa siya naman siyang lumuwas agad para dalhin si Johan. Mabuti na lang din at nakaluwas kami. Palagi na lang kasing umiyak itong anak mo hinahanap ka. Mabigat po talaga sa dibdib, pero kailangan namin maghiwalay dahil mas may magandang kita dito sa Maynila. Sigurado ka na ba sa desisyon mong ipakita si Johan sa lalaking yon? Opo, tay. Pinag-isipan ko namang mabuti bago ko kayo tinawagan. May karapatan naman si Johan sa pera ni Jerry para makilala niyo rin po siya. Naku, hindi na. Ayokong makita ang lalaking yon at baka kung ano pang magawa ko. Tay, si Jerry na po ang kusang lumapit sa akin. Mukhang sincero naman po ang paghingi ng tawad at pag-ako sa obligasyon niya sa anak namin. Baka naman mabe, may ibang pakay pa yun, Gemma. Sana naman natuto ka na noon. Ang mga ganong lalaki, wala nang pag-asa magbago. Hayaan mo siya kung talagang si Johan lang talagang habol niya. Pero ikaw, huwag ka na magpapaloko ulit. Huwag po kayo mag-alala. Nakatuon lahat ang atensyon ko sa anak ko at sa trabaho. Mabuti naman kung ganon. Mas naging masigla ako at ganadong magtrabaho mula nung dumating sina tatay at Johan. 1 linggo lang sila sa Maynila, kaya sinulit ko ang mga oras na makakasama ko sila, lalo na ang anak ko. Nang bumisita ulit sa trabaho ko si Jerry, tuwang-tuwa ito nang malamang pwede na niyang makita ang anak namin. Nagkasundo kami sa simbahan ulit magkita. Kahit anong pilit ko kay tatay, ayaw niya talagang sumama. Kaya kami na lang mag-ina ang nagsimba. Hindi ko napigilang mapaiyak nang sa wakas ay nagkita na ang mag-ama. Naalala ko nung mga unang buwan pa lang ng pagbubuntis ko kung paano ko alagaan ni Jerry. Yung mga plano namin para sa magiging anak namin at iba pa. Hindi kami nahirapang paliwanagan si Johan. Sumama kaagad siya sa tatay niya at nagpakarga. Sa totoo lang, kulay lang ang nakuha ng anak ko sa akin. Hindi talaga siya may tatangging anak ni Jerry. Dahil para silang pinagbiyak na bunga, Miss Gwen. Salamat, Gemma. Ang laki na pala niya. Oo, matangkad mana sa'yo. Pero yung itsura niya, pinaghalong mukha natin dalawa. Mas kamukha mo siya, kaya nga hindi maipagkakailang anak mo eh. Pwede ko ba siyang ipasyal? Siyempre kasama ka. Okay lang naman, kaya lang baka may makakita sa atin. Ano naman ngayon? Jerry, may pamilya ka na. Sapat na sa akin na nakilala ka ni Johan at gusto mong panindigan ang pagiging ama mo sa kanya. Pero kailangan protektahan ko ang anak ko. Napakabata pa niya. Hindi pa niya maiintindihan ang sitwasyon natin. Si mama lang naman kasi may gusto kay Angie para mapangasawa ko. Ikaw talagang mahal ko, Gemma. Ginusto mo rin. Nabuntis mo nga, di ba? Halos sabay-sabay kaming tatlo ni Lourdes na nabuntis. Kung di lang talaga para kay Johan,
Ayoko na magkaroon pa tayo ng ugnayan. Sa bagay, hindi ka talaga maniniwala kasi nagkasala ako sa'yo. Pero totoo yung sinabi ko at hanggang ngayon, mahal pa rin kita, Gemma. Baka naiinip na si Johan, tara na. Para makauwi na rin kami agad. Naghihintay sa bahay si tatay. Hindi na ako kinulit pa ni Jerry tungkol sa nakaraan, Miss Gwen. Ibinuhos na lang niya ang atensyon sa pagpasyal sa anak namin. Masaya ako noon kasi natuwa at nalibang si Johan sa mga pinuntahan namin. Binilhan din siya ni Jerry ng mga damit at laruan. Talagang bumawi siya sa anak namin sa mga panahong kailangan namin siya. Pero wala siya sa aming piling. Mahaba ng halos isang araw pero parang kulang na kulang pa para kay Jerry. Nang ihatid niya kami sa sakayan ng jeep, ay kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Salamat ulit, Gemma. Sana masudan pa ulit ang pagkikita nating tatlo. Babalik na sila bukas sa Cebu. Pwede naman silang lumuwas ulit, di ba? Ako nang bala sa pamasahe nila. Baka matagalan pa. Marami rin kasing inaasikaso dun si tatay. Basta kapag may oras, sana makabalik sila kagad. Mamimiss ko anak natin. Siyempre, pati na rin ikaw. Sige na, mauna na kami. Salamat Jerry ah. Masayang masaya si Johan. Lalo naman ako. Mag-iingat kayo ha. Ikaw din. Sinabi ko rin kay tatay ang tungkol sa pakiusap ni Jerry. Pero hindi naman palaging makakaluwas sila ng Maynila. At hindi ko rin pwedeng ipaiwan ang anak ko dahil may trabaho ako. Medyo nalungkot ako ng mga panahong yun. Dahil ramdam ko talaga ang pangungulila ni Jerry kay Johan. Isang linggo pagkaalis ni na tatay, naging bisita ko sa bahay si Jerry. Pati itong bagong tinutuluyan ko, alam mo rin? Tinanong ko sa boss mo. Kasi gusto sana kita makausap eh. Importanteng sadya ko, Gemma. Sige, pasok ka. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang dito? Sanay naman ako. Isa pa, mas gugustuhin kong mag-isa kesa may kasama akong ahas. Gemma, Ano palang sadya mo? Pasensya ka na. Pagod ako sa trabaho at inaantok na rin eh. Hindi ka pwedeng magtagal dito. naiintindihan ko. May ibibigay lang ako sa'yo. Para sa inyo ni Johan. Bakit mo ko binibigyan ng ganito kalaking halaga? Inipon ko talaga yan para sa inyo mag-ina. Galing sa sarili kong bulsa, Gemma. Kahit si Johan na lang, Jerry. Tsaka pwede namang buwanan ka magbigay sa kanya. Okay na yan. Para kung sakaling may biglang mangyari sa akin, nasa kamay mo lang para sa kinabukasan ng anak natin. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Bakit? Nag-aalala ka ba? Hindi lang magandang pakinggan. Huwag mong bigyan ng mali siya. Basta tandaan mo yung mga sinabi ko sa'yo noon. Totoong minahal kita. At mamahalin pa rin kita hanggang sa huling hininga ko, Gemma. Jerry! Ingatan mo laging sarili mo ha. At ang anak natin. Hindi ko inaasahang yayakapin ako bigla ni Jerry, Miss Gwen. Dahil sa pagkagulat, ay hindi na ako nakatanggi pa. At siguro dahil parang napakalungkot niya nung mga oras na yon. Ayoko rin sanang tanggapin yung perang ibinigay niya pero nagpumilit siya. Para raw kasi talaga yun sa amin ng anak niya. Hindi na rin nagtagal sa bahay si Jerry. At hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit bigla na lang ako napaiyak ng malakas pag alis niya. Pagkatapos ng gabing yun, bigla na lang hindi siya nagparamdam. Aaminin kong nalungkot ako. Wala naman kasi kung ibang lalaking minahal maliban sa kanya. At pakiramdam ko noon, hindi na ulit titibok ang puso ko para sa iba. Inisip ko na lang na baka gusto na rin talaga ni Jerry ng tahimik na buhay sa piling ng pamilya niya. May mga pagkakataong natutukso akong magtanong tungkol kay Lourdes. Pero sa huli, hindi ko na lang itinutuloy. May sama pa rin ako ng loob sa kanya. Pero hindi ko rin naman tuluyang kinalimutan ang pinagsamahan namin bilang magkaibigan. Kamusta na, Gemma? Lourdes? Para kang nakakita ng multo ah. Bakit? Kinakabahan ka ba? Baka isumbong kita sa tunay na asawa ni Jerry at sa nanay niya. Anong? Alam ko lahat, Gemma. Inaakit mo na naman si Jerry at ginagamit mo pa ang bata, ang anak nyo. Desperada ka. Pwede ba Lourdes, huwag kang mag-eskandalo rito?
Nahihiya kang malaman nila yung kalandian mo? E di sana iniwasan mo na lang si Jerry. Kahit kailan hindi ako maghahabol sa kanya. Siya ang lumapit sa akin at nakiusap na payagan kong makita ang anak namin. Gusto ka lang niyang tikman ulit at alamin kung tanga ka pa rin ba gaya ng dati. Ang lakas ng loob mo sabihin yan. Ikaw ang may atraso sa akin, Lourdes. Wag na wag mo kong igaya sa iyong naninira ng relasyon. Hinding-hindi kayo magiging masaya. Tandaan mo yan, Gemma. Kung miserable ka, baka karma mo yan. Wag mo ko idamay at sisihin. Makakarating kay Tita Maria ang mga kalandian mo. Umalis ka na, Lourdes. Asikasuhin mo na lang ang anak niyo ni Jerry. Magtrabaho ka rin nang hindi ka nanlilimos ng pera at pagmamahal sa kanya. Leche ka, hindi pa ako tapos sa'yo. Pagsisisihan mong bumalik ka pa dito sa Maynila. Dapat doon ka na lang sa probinsya. Mabulok ka doon kasama ng pamilya mong walang kwenta. Aalis ka ba? O ipapakaladkad kita sa gwardya? Maghintay ka lang, Gemma. Hindi ako nagbibiro. Sisirain ko ang buhay mo. Napilitan akong tumawag ng gwardya, Miss Gwen. Mukha kasing nawawala na sa katinuan si Lourdes noong mga oras na yon. Marahil ay sa sobrang stress dahil sa kabila ng pang-aahas kay Jerry. Hindi rin naman sila ang nagkatuluyan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng awa para sa kanya. Pero hindi rin naman niya matatakasan ng karma. Mabilis na lumipas ang mga araw. Medyo napapanatag na ako dahil hindi na ako ulit ginugulo ni Lourdes. Pansamantala ding nawala sa isipan ko si Jerry. Hanggang isang araw, nagulat ako sa hindi inaasahang bisita na nagpunta sa trabaho ko. Walang yakang babae ka! Kampo ng dyablo! Teka, anong sinabi niyo? At bakit nandito na naman kayo? Bawiin mong ginawa mo sa anak ko! Wala kang karapatang gawin yun sa kanya! Magkano bang kailangan mo para tigilan mo na si Jerry, ha? Sabihin mo! Pasensya na po pero wala akong alam sa sinasabi niyo at lalong hindi ko kailangan ng pera niyo. Sinungaling! Alam kong ikaw ang kumulam sa anak ko! Demonyo ka! Salot! Kulam? Si Jerry? Oo! At nag-aagaw buhay na siya! Kung kinakailangan magmakaawa ako sa'yo para sa buhay ng anak ko, gagawin ko! May asawa at anak siya! Kung pera lang ang habol mo, ako nang bahalang magbigay sa'yo kahit magkano pa yan! Bawiin mo lang ang ginawa mo sa anak ko! Wala talaga akong alam sa sinasabi niyo. Oo, nagkita kami ni Jerry pero maayos kami. Pinatawad ko na siya para sa anak namin. May nakapagsabi sa akin na sa inuupahan mo huling nagpunta si Jerry bago ang mga kakaibang nangyari sa kanya. Si Jerry lang din ang makakapagpatunay na wala akong alam sa sinasabi niyo. Talagang nagmamatigas ka. Sa oras na may mangyari masama sa anak ko, ipakukulong kita! Baliwala sa akin ang mga banta ng nanay ni Jerry noong mga oras na yun, Miss Gwen. Mas iniisip ko ang kalagayan niya. Sobra akong nag-aalala kay Jerry. Kinabahan din ako at nag-alala kay tatay. Pero naisip ko rin na bakit gagawin niya ng tatay ko. Alam naman niyang maayos na kami ni Jerry, na nagkasundo na kami para sa anak namin. Gusto ko sana siyang puntahan ng mga panahong yun para makita ang kalagayan niya. Pero alam kong hindi pwede. Bukod sa alam kong ipagtatabuyan ako ng nanay niya, hindi rin matutuwa ang asawa niya kapag nakita ako. Dahil sa mga isiping yon, hindi ako nakatulog nung gabing yon. Palibhas ay naging malapit din si Jerry sa boss namin sa pharmacy. Suki nga kasi namin siya noon. Napakiusapan ko itong makibalita sa nangyari sa kanya. Pinilit ko pa rin mag-focus sa trabaho kahit nag-aalala ko. Biglang sumagi sa isipan ko yung huling pag-uusap namin. Ang pagbibigay niya ng pera kung tutuusin matagal pa namang kailangan ni Johan. Dahil hindi pa nag-aaral ang anak namin. Nahiling ko noon na sana naman ay hindi yun senyalis ng pamamaalam ni Jerry sa akin. Pero nanlumo ako sa natanggap kong balita kinabukasan. Patay na raw si Jerry at galit na galit sa akin ng nanay niya.
Ako talaga ang pinagbibintangan nitong kumulam sa anak niya, Miss Gwen. Halos ilang linggo raw munang nahirapan si Jerry dahil sa kulam, bago siya tuluyang binawian ng buhay. Kapag daw high tide ay lumalaki ang tiyan niya na parang sasabog. Dahilan para mamilipit sa sakit si Jerry. At kapag low tide naman, ay bumabalik ang tiyan niya sa normal. Hindi rin daw nakakatulog si Jerry noon dahil sa matinding pananakit ng ulo. Kung saan saang ospital siya dinala ng nanay niya. Pero imbis na gumaling ay mas lalo raw lumala si Jerry. Na nauwi nga sa maagang pagkamatay ng ama ng anak ko. Naalala ko biglang sinabi ni tatay na bawal pakialaman ng doktor ang isang taong nakulam o nabarang. Ang pagkawala ni Jerry ay iniyakan ko ng palihim. Hindi ko talaga alam kung sinong pwedeng gumawa nun sa kanya. Biglang sumagi sa isip ko si Lourdes at ang mga banta nito. Pero ako rin mismo ang kumontra sa naisip ko. Imposibleng may alam sa pangungulam ang dati kong kaibigan. Dahil lihitim mong taga Maynila to. Isang gabi bigla akong naalimpungatan. Akala ko'y nananaginip lang ako. Pero totoo pala yung mga ingay na naririnig ko, Miss Gwen. Gemma! Mamamatay ka na! Mamamatay ka na, Gemma! Lourdes, paano ka nakapasok dito? Pinatay mo si Jerry! Ang pinakamamahal natin si Jerry! Demonyo ka, Gemma! Kriminal! Paano ka ba nakapasok dito? Teka, bakit may mga dugo yung damit mo? Tulungan mo ko, Gemma! Hanapin natin ang anak ko! Teka lang, hindi ko alam ang nangyayari, Lourdes. Wala na ang anak ko, Gemma! Patay na ang anak namin ni Jerry! Ano? Lourdes! Ikaw ang may kasalanan! Dahil sa'yo, pinabayaan niya kami mag-ina! Matagal ka nang wala sa buhay namin, pero lagi ka pa rin hinahanap ni Jerry! Ikaw ang pumatay sa anak ko! Dapat sa anak mo, pamatay din! Nababaliw ka na, Lourdes. Subukan mo lang talagang idamay ang anak ko. Bakit? Anong gagawin mo? Kukulamin mo rin ako gaya ng ginawa mo kay Jerry? Hindi ako gumawa nun sa kanya. Aminin mo na, Gemma! Pinatay mo siya! Hindi! Hindi ko siya kayang saktan. Wala akong ginawa. Wala akong kasalanan. Habang umiiyak ako at sumisigaw, bigla na lang nawala sa harapan ko si Lourdes. Doon ko napagtantong hindi na pala buhay na taong kaharap ko kundi isang multo. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Pero sobra akong kinilabutan ng mga oras na yun, Miss Gwen. Hindi rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko na namatay pala ang anak nila ni Jerry. Kaya pala parang ibang Lourdes yung sumugod sa akin nun sa pharmacy. Mukhang nabaliw nga siya dahil sa mga nangyari sa kanya. Hindi pa man ako nakaka-recover sa pagdalaw ng multo ni Lourdes sa akin, ay sinugod na naman ako ng nanay ni Jerry. Sagad hanggang buto pala ang galit mo sa anak ko. Kaya nagawa mo siyang patayin. Hindi mo man lang iniisip ang mag-ina niya. Wala kang konsensya. Paulit-ulit na lang po tayo. Wala sabi akong kinalaman sa nangyari kay Jerry. Siya lang ang lalaking minahal ko kaya hindi ko yung magagawa sa kanya. Sinungaling! Walang ibang gagawa nun kundi ikaw. Alangan naman si Lourdes. Ikaw lang ang naging babae ng anak ko na laking probinsya. Porket laking probinsya mangkukulam na agad? Kung gagawin ko yun sa anak nyo, dapat noon pa, nung tinalikuran niya kami mag-ina. Malay ko bang pinatagal mo lang talaga para hindi ka mapagbintangan? Bahala kayo kung yan ang gusto nyong paniwalaan. Basta malinis ang konsensya ko. Dahil kinuha mo sa akin si Jerry, kukunin ko rin sa'yo ang anak mo. Anong ibig niyo sabihin? Bakit nga ba hindi? Pwedeng-pwede kong kunin ang apo ko. Lalo na't hindi mo naman siya kayang buhayin sa kakarampot mong sahod. Kaya kong palampasin ang panalait niyo sa akin. Pambibintang at kung ano-ano pa. Pero hindi ko ibibigay sa inyo ang anak ko. Bakit? May magagawa ka ba kung sakali?
Hindi lahat madadaan nyo sa pera. Tandaan nyo yan. Talaga? Pwes tignan na lang natin. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago nyo makuha sa akin ang anak ko. Hindi tayo aabot sa ganito kung hindi mo kinulang mga anak ko. Sinabi nang hindi ako may gawa nun. Hindi ako kumulam kay Jerry. Hindi ko maipaliwanag ang takot na nararamdaman ko ng mga oras na yon, Miss Gwen. Hindi ko kakayanin kapag tinutuon ng nanay ni Jerry ang banta nitong kukunin ng anak ko. Dahil hindi ako mapakali, nagpaalam ulit ako sa boss ko na uuwi ng Cebu. Pinayagan naman ako nito at nangako rin akong babalik kapag naayos ng problema ko. Nagulat ang mga magulang ko, lalo na si tatay sa bigla kong pag-uwi. Kaagad ko niyakap na mahigpit ang anak ko na natutulog nung mga oras na yon. Bakit bigla kang umuwi? May nangyari ba? Tay, si Jerry po. Wala na siya. Ano? Bakit? Ano nangyari sa kanya? Kinulam daw po. At akong pinagbibintangan ng nanay niya. Tay, wala naman po kayong kinalaman sa nangyari sa kanya, di ba? Gemma, anak. Huwag niyong sabihin. Kayo nga. Kayo ang gumawa nun sa tatay ng apo niyo. Gemma, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Anak, hindi ko alam. Hindi ko alam na siya palang ipinakulam ng dati kong kaibigan. Ano? Pero bakit? Anong kasalanan sa kanya ni Jerry? Gusto niyang gantihan ang ama ni Johan dahil niloko raw ang kaisa-isa niyang anak na babae. Namatay ang apo niya at nabaliw ang kanyang anak. Ha? Si Lourdes? Diyos ko. Gemma, bago ko pa nakita si Jerry, nasimulan ko na ang ritual ng pangungulam. Ang totoo parang pamilyar sa akin nung makita kong litrato niya. Kaya pala ay dahil magkamukha sila mag-ama. Parang pinagbiyak na bunga. Ang totoo pa niyan, sinundan ko kayo noon ni Johan sa simbahan. At doon ay nakumpirma kong siya nga yung pinakulam sa akin ng dati kong kaibigan. Tay! Patawarin mo ko, anak. At sana'y mapatawad din ako ng apo ko pagdating ng araw. Tay! Kukunin daw ng nanay ni Jerry si Johan. Ayaw nilang maniwala na hindi ako kumulam sa anak niya. Subukan lang niya. Magkakamatayan muna kami bago niya makuha ang apo ko. Ano pong gagawin natin? Paano pag nalaman nilang may kinalaman kayo sa nangyari? Haharapin kong kapalaran ko, Gemma. Pero nangangako rin akong poprotektahan ko kayo ng apo ko hanggat nabubuhay ako. Parang hindi kayang tanggapin ng utak ko ang mga nalaman ko, Miss Gwen. Sunod-sunod ang mga revelasyon at trahedya. Parang napasama pa ang pagbalik ko sa Maynila. Kahit pa ang pakay ko lang naman talaga doon ay magtrabaho. Hindi rin ako makatulog. Palagi lang ako sa tabi ng anak ko. Matindi ang takot na nararamdaman ko noon dahil baka isang araw ay bigla na lang mawala sa akin si Johan. Mayaman ang ina ni Jerry. Kayang-kaya nitong kunin ng anak ko, lalo na kung klase ng pamumuhay ang pagbabasehan. Anak, magpahinga ka naman. Huwag mong abusuin ang sarili mo. Babalik ka pa sa trabaho mo, hindi ba? Opo, Tay. Mabuti na lang talaga. Mabait at maunaway ng boss ko. Dahil alam niyang masipag ka at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Hindi ko po alam kung anong mangyayari sa akin. Kung anong gagawin ko kapag kinuha nila sa akin ang anak ko. Huwag ka na muna mag-isip ng negatibo. Basta't panghawakan mo ang sinabi ko sa'yo. Hanggat naririto ako, hindi nila makukuha ang apo ko. Pero wala tayong laban sa kanila, Tay. Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Hindi naman po sa ganun. Magdasal tayo, anak. Naniniwala akong lahat ay nadadaan sa panalangin. At alam ko rin naman na kahit masama akong tao, pakikinggan ng Diyos ang mga dasal ko. Sana hindi mo na lang tinanggap ang mga itinuro sa'yo ni Lola, Tay. Anak, huli na para magsisi. Pero nangangako kong sa akin na matatapos ang pamanang yun na mula pa sa mga ninuno ko.
Wala nang pagpapasahan pa sa inyong mga anak ko at sa aking mga magiging apo. Dadalhin ko na sa hukay ang mga itinuro sa akin ni inay. Nayakap ko na lamang si tatay pagkatapos naming mag-usap, Miss Gwen. Nung mga oras na yon, sobrang emosyonal namin parehas. Gusto ko na magalit kay Lola kung bakit ipinamana pa sa tatay ko ang alam nito sa pangungulap. Pero wala na rin naman talaga akong magagawa. Nag-aalala lang ako noon dahil alam ko may balik sa atin ang ating mga ginawa. Mabuti man yun o masama. Sana lang ay hindi maging ganun kabigat ang parusa kay tatay nang nasa itaas. Sinubukan ko matulog ng gabing yun. Pero kung kailan unti-unti na akong tinatablan ng antok, ay bigla ko nakaramdam ng kakaiba, Miss Gwen. Biglang lumamig ang simoy ng hangin. Pagmulat ko ay may naaamoy na rin akong parang nagmumula sa ilalim ng lupa. At maya-maya pa, narinig ko ang pamilyar na boses ni Lourdes, hanggang dito nasundan mo ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kukunin ko ang anak mo. Pwede ka rin sumama kung gusto mo. Hindi ka totoo. Tama na, patay ka na, tigilan mo na ako, Lourdes. Ayaw mo ba nun? Magkakasama ulit tayong tatlo ni Jerry. Kagaya noon. Mas masaya nga ngayon kasi kasama din ang mga anak natin. Hindi, ayoko. Lumayo ka sa akin. Manahimik ka na. Huwag mo na akong guluhin, pakiusap. Gemma! Halika na! Sumama kayo sa akin para may kalorong anak ko. Halika na, Gemma! Huwag ang anak ko. Ako na lang. Ako na lang, Lourdes. Mas marami! Mas masaya! Gemma! Gemma! Ano nangyayari sa'yo? Tay, si Lourdes, nandito siya. Kukunin niya ang anak ko, Tay. Shh! Hindi mangyayari yun. Basta't nandito si tatay. Walang masamang mangyayari sa inyo ni Johan. Huwag ka magpapadaig sa takot, anak. Labanan mo para sa anak mo. Hindi na natulog si tatay. Binantayan niya na lamang kami mag-ina. Si nanay naman at mga kapatid ko ay mahihimbing ang tulog. Walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Ako naman ay nakatulugan na ang pag-iyak. Habang si tatay ay nasa upuan sa tapat ng higaan naming mag-ina. Salamat sa aking ama. Dahil hanggang sumapit ang umaga, hindi na ako ginulo pa ulit ng multo ni Lourdes. Kumusta ang tulog mo? Maayos po. Medyo napahaba nga eh. Anong oras na po ba ngayon? 10:00 na ng umaga. Po, bakit hindi niyo ako ginising? Si Johan. Doon sa labas, nakikipaglaro sa mga kaibigan niya. Sadyang hindi ka na namin ginising ng nanay mo para naman makabawi ka ng tulog. Halos 1 linggo ka ng puyat sa kaiisip. Ang payat mo na rin, anak. Pasensya na po kayo. Wala talaga akong ganang kumain itong mga nakaraan. Tapos hindi ko maiwasang mag-isip. Dagdag pa yung pagpapakita sa akin ni Lourdes. Kung hindi pa kaya ng katawan mo na bumalik sa trabaho, pwede mo naman siguro kausapin ang amo mo. Tawagan mo siya. Sigurado ako na maiintindihan ka niya. Hindi na po kailangan. Babalik na ako sa Maynila sa susunod na araw. Tulungan niyo na lang akong ipagdasal na wag totohanin ng nanay ni Jerry ang banta nitong kukunin ng anak ko. Oo naman. Hindi mo na kailangang sabihin yun, anak. Basta mag-iingat ka ron, ha? Kapag tumawag kami sa'yo, sabihin mo kaagad kung may problema ka. Huwag ka na ulit maglilihim sa amin, ha? Opo, Tay. Basta kayo na po muna ulit ang bahala rito. Lalo na po sa apo nyo. Sinulit ko ang mga natitirang araw ko sa probinsya, Miss Gwen. Hindi pa rin nawawala ang pangamba sa puso ko. Pero kahit papano, ay nabawasan na yon dahil sa mga salita ni tatay. Umasa talaga ako noon na magiging maayos ng lahat. Handa na akong harapin ulit ang nanay ni Jerry sakaling sugurin ako nito sa trabaho. Pero 1 araw bago ang pag-alis ko,
ay biglang dumating ang sandaling kinatatakutan ko. May mga pulis na nagpunta sa bahay para hulihin ako. Kahit alam kong posibleng mangyari, nagulat pa rin ako nang makita ko ang nanay ni Jerry. Hindi niyo pwedeng basta na lang hulihin ang anak ko! At bakit hindi? Pinatay niya ang anak ko. Sa oras na makulong ang babaeng yan, kukunin ko na rin ang apo ko rito. Yan ang isa pang bagay na hindi ko papayagan. Mayabang ka. Manang-mana sa tong anak mo. Pakiusap po, huwag niyo kukunin ang anak ko. Ha? Marunong ka naman palang magmakaawa. Pero hindi na magbabago pa ang isip ko. Mabubulok ka sa kulungan at sa poder ko lalaki ang anak ni Jerry. Bakit ba ayaw niyo maniwala na wala talaga akong kasalanan? Hindi talaga ako maniniwala sa'yo. Dahil bago ako nagpunta dito, pinaimbestigahan ko kayo at nalaman ko may lahi nga kayong mangkukulam. Nagulat ka ba? Nakalimutan mo yata lahat ay kayang pagalawin ng pera. Walang kasalanan ng anak ko. Ako ang salarin. Ako ang kumulam sa anak mo. Hayop ka! Sinasabi ko na nga ba? May sa demonya kang babae ka! Ipinakulam mo ang anak ko! Ang kapal ng pagmumukha mo! Tama na! Wala sabing kasalanan si Gemma. Mahal niya ang lalaking yon kahit paniloko siya. Wala pong kasalanan ng tatay ko. Si Lourdes, siya ang may pakana ng lahat. Sige lang, magturoan kayo at magsisihan. Pero walang silbi yan dahil parehas ko kayo ipapakulong. Mga demonyo kayo! Mga kriminal! Ako na lang hulihin niyo. Huwag niyong idamay ang anak ko. Dahil wala talaga siyang kinalaman sa sinapit ng anak mong manloloko. Hindi kasalanan ng anak ko kung mukhang pera at madaling makuha yung anak mo! Huwag na huwag mong iinsultuhin ang anak ko. Lalong-lalo na dito sa teritoryo ko. Bakit? Kukulamin mo rin ako gaya ng ginawa mo sa anak ko? Paayos akong sasama sa presinto. Basta ipangako mong hindi mo ulit guguluhin si Gemma at hindi mo pakikilaman ang apo ko. Sino ka para utusan ako? Tama na po, tay! Hayaan mo, anak. Nagkasala ako at hindi ko tatakasan yon. Para na rin sa ikatatahimik ninyong mag-ina. Wala ka pong kasalanan. Hindi mo naman alam na tatay pala ni Johan yung ipinakulam sa inyo ng ama ni Lourdes. Nak, nakagawa pa rin ako ng krimen at kailangan kong pagbayaran yon. Tay, pakiusap naman po. Kahit para man lang sa apo niyo. Huwag niyo pong ipakulong si tatay. Kukunin ko pa rin ang apo ko kapag nasa tamang edad na siya. At ikaw, mabubulok ka sa kulungan dahil sa ginawa mo sa anak ko. Gemma, anak, pasensya ka na. Ikaw nang bahala sa nanay mo at sa mga kapatid mo, ha? Tay, hindi ko po kaya kung wala kayo. Tatay! Wala na kami nagawa ng tuluyang dalhin ng mga pulis si tatay, Miss Gwen. Naiwan kami ni nanay na magkayakap habang nag-iiyakan. Ipinagpasalamat ko na lamang na hindi nakita ng anak ko ang tagpong yon. Dahil nung mga panahong yon, nasa bahay siya ng isa naming kamag-anak. Kung nagkataon nakita siya ng kanyang Lola Maria, ay baka tuluyan na nitong nakuha si Johan. Dahil sa mga nangyari, naudlot na naman ang pagluwas ko ng Maynila. Kinailangan ko pang alalayan si nanay. Dahil muntik na nitong hindi kayanin ang paghuli ng mga pulis sa aking ama. Hindi ko alam noon kung paano at saan magsisimula. Kung paano ko matutustusan ang pag-aaral ng mga kapatid ko at ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Hanggang sa maalala ko yung perang binigay sa akin ni Jerry nung huli kaming nagkita. Nung unay nag-alangan pa akong galawin yon. Dahil para yun sa anak naming si Johan. Pero naisip kong kapag napagtapos ko naman ang aking mga kapatid, ay siguradong hindi nila pababayaan ang anak ko. Nang medyo maayos na ulit si nanay, kinausap ko siya ng masinsinan. Nagulat din siya nang bigyan ko ng malaking halaga, Miss Gwen. Naiyak pa si nanay at napasambit ng pasasalamat kay Jerry. Naniniwala raw siya na talagang mahal kami ng tatay ng aking anak. Nagpa siya akong bumalik pa rin sa Maynila
Dahil panatag naman akong hindi nila pababayaan ang aking anak. Kumusta po kayo dito, Tay? Bukas po, babalik na ako sa Maynila. Ayos lang naman ako. Huwag mo akong alalahanin. Ang nanay mo't mga kapatid, kumusta na? Si Johan. Medyo maayos naman na si nanay. Kaya nga po, pwede na akong umalis. Ang apo nyo naman, ayun, hinahanap kayo. Sabi na lang namin nasa malayo kayo at doon nagtatrabaho. Ako sabik na ako makarga ulit ang apo ko. Alam ko po yun, Tay. Pwede naman kitang piyansahan Masyadong magulo ang isip ko noon. Hindi ko agad naalala na may naibigay palang pera si Jerry sa akin nung huling pag-uusap namin. Ako wag la anak. Mas kailangan nyo yun. Lalo na ng mga kapatid mong nag-aaral. Maraming salamat, Gemma. Napakaswerte ko dahil naging anak kita. Ano ba kayo? Sa inyo nga ako nagmana Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko pa babayaan si nanay. Pero ipagdadasal ko rin na sana lumambot ang puso ni Tita Maria at iurong na ang demanda. Kasi wala naman talaga kayong kasalanan sa nangyari kay Jerry. Anak, ako pa rin ang nagsagawa ng ritual na siyang kumitil sa buhay ng dati mong boyfriend. Karma ko na ito, Gemma. At tanggap ko na rin naman Panatag ako dahil nadyan ka. Maaasahan at matatag. Basta ipagdadasal kong sana'y palagi kang maging ligtas sa Maynila. Kayo rin po, Tay. Mag-ingat kayo rito. Baka sa susunod na linggo, dadalawin ka ni nanay. Sabi mong hihintayin ko sila. Opo, Tay. Sige na, umuwi ka na at matulog ka ng maaga dahil babiyahe ka pa bukas. Malungkot ako habang bumabiyahe pabalik sa bahay, Miss Gwen. Pero hindi na ganun kabigat sa pakiramdam ko. Alam kong masaya na si tatay. Kahit saglit lang ang naging pag-uusap namin. At mas magiging masaya pa siya kapag dinalaw siya ni nanay kasama ang anak ko. Bumalik ako sa Maynila na bagamat nag-aalala para sa pamilyang maiiwan ko sa Cebu, ay puno pa rin ako ng pag-asa. Baon ko ang mga bilin ni tatay at mga huling salita ni Jerry. Nagpatulong ako sa boss ko na maghanap ng bagong malilipatan. Naaalala ko kasi palagi si Jerry sa dati kong tinutuluyan. Mabilis na lumipas ang panahon. 2 beses sa isang taon ay nagbabakasyon ako sa Cebu. Masaya ako dahil kahit nasa malayo ako. Malapit at sabik pa rin sa akin ang anak kong si Johan kapag nakikita niya ako. Sa tulong din ng perang iniwan ni Jerry, naipagawa ko si nanay ng munting tindahan na siya nilang pinagkukunan ng panggastos. Lalo na kapag wala pang ani at kita sa mga alaga naming hayop. Nang may manligaw ulit sa akin, ay sinubukan kong buksan muli ang puso ko, Miss Gwen. Salamat naman at pumayag kang lumabas kasama ako, Gemma. Matagal ko rin pinag-isipan. Mukha ka namang mapagkakatiwalaan kaya nandito tayo ngayon sa park. Oo naman. Salamat sa pagtitiwala. Hinding-hindi ko sisirain yun. Manny, may sasabihin ako sa'yo. Okay lang kung magbago ang isip mo pagkatapos. Malabo magbago pang isip ko dahil gustong-gusto talaga kita, Gemma. May anak na ako. 3 taong gulang na siya ngayon. Ang tatay niya. Matagal na kaming hiwalay. Hindi rin kami nagsama at patay na siya. Mabuti naman kung ganun. Ang ibig kong sabihin, wala naman palang magiging hadlang sa pagmamahalan nating dalawa kung sakali. Walang kaso sa akin kung may anak ka na, Gemma. Ituturing at mamahalin ko rin siya na parang tunay kong anak. Salamat pero pag-isipan mo rin munang mabuti, Manny. Gemma, huwag mo naman sana akong basta din. Seryoso talaga ako sa'yo. Kung gusto mo, bukas na bukas din isasama ko rin mga magulang ko para mamanikan sa inyo. Grabe ka naman. Sige na nga, may pag-asa ka. Pero kailangan ko munang makasiguro na malinis nga ang intensyon mo. Saka pa lang siguro kita sasagutin. Salamat, Gemma. Gagawin kong lahat para lang mahalin mo rin ako. Hindi naman sa pag-iinarte o pagpapakipot pero ayoko sanang muling magkamali, Miss Gwen. Kaya sinubukan ko muna si Manny. Hinayaan ko siyang manligaw at suyuin ako.
Nang mapatunayan kung seryoso talaga siya, ay saka ko pa lamang siya sinagot. At hindi na rin niya pinatagal pa ang lahat. Nang sumunod kong uwi sa Cebu ay kasama ko na siya at ang kanyang mga magulang. Namanhikan sila sa amin. At makalipas ang 1 buwan, nagkasundo kami magpakasal sa West. Minahal niya nga at tinuring na parang tunay na anak si Johan. Bago kami bumalik ng Maynila, dinalaw muna namin si tatay sa kulungan. Isang araw, habang namamasyal kaming mag-anak, biglang may lumapit na babae sa amin ng anak ko. Gemma, Kayo po pala, hindi ko kayo agad nakilala. siya na ba ang apo ko? Ang laki na niya. At totoo nga palang kamukhang-kamukha nga siya ni Jerry. Kukunin niyo pa rin po bang anak ko? Natakot ka ba? Hindi, Gemma. Ikaw talagang sadya ko. Nabalitaan kong nag-asawa ka na. Nakalimutan mo na si Jerry. Hindi po. Hindi ko po makakalimutan ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Lalo't kamukha siya ng anak ko. Salamat kung ganon. Sa lahat ng babaeng dumaan sa buhay ng anak ko. Bilang ina niya, masasabi kong ikaw talaga ang minahal niya. Maiba ko. Siguro naman pwede kong hiramin paminsan-minsan ang apo ko. At oo nga pala, Gemma. Humihingi ako ng dispensa sa mga nagawa ko noon sa inyo ng tatay mo. Tita Maria, Iniurong ko na ang demanda. Makakasama niyo na ulit si Mang Julio. talaga po? Maraming salamat kung ganon. Dininig ng Diyos ang mga dasal ko. Hindi ako halos makapaniwala na may natitira pa palang kabutihan sa puso ng ina ni Jerry. Masayang-masaya kami ng pamilya ko nang makalaya si tatay. Nagkasundo rin kami ni Tita Maria na sa kanya si Johan tuwing Sabado. Masaya rin naman ang anak kong makasama niya ang kanyang lola. Minsan ay sabay naming dinadalaw ni Tita Maria ang puntod ng anak niya. Sa kasalukuyan po ay 45 years old na ako. May 3 anak na rin kami ni Manny, pero mas lalong tumibay ang pagsasama namin. Nabiguman ako noon kay Jerry. Natagpuan ko naman ang tunay na pag-ibig sa piling ng asawa kong si Manny. Hanggang dito na lang, Miss Gwen. Nagpapasalamat, Gemma. Wakas. Sigurado ka ba talaga sa desisyon mo,